Good day mga sityo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure, Attack and Survival. Sa araw na ito, ang oras ay 3:48 ng hapon. Pero tingnan naman, madilim na kasi mahangin, may pinong ambon. Kung makikita nyo sa aking kapaligiran, na green, berde ang kulay, hanggang doon sa dulo na yon, sa may bangin doon. Ang nakatanim dito ay mga pechay at mustasa. Ito ay tinanim ng aking pinsan na si Oji. At ang lugar na ito ay isinumpa ng kapre noon. Kakwento ko sa inyo kung bakit ngayon siya ay sinuwerteng muli sa kanyang mga bagong tanim. Kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Ayon sa aking pinsan na si Oji, nung una, ang lugar na ito, itong aking kinatatayuan na ito ha, ito, nagtanim siya dito ng mais. 3 beses siyang nagtanim, pero lahat kamalasan ang inabot, inuod, nalanta, wala talagang nangyari. Ang laki ng lugi sa kanya. So yung pang-apat niyang tanim, tumubo, nakabuhay siya, pero maliliit lang. So ang sabi sa akin ng pinsan ko ay ang laki raw ng lugi sa kanya, halos kalahati. Mabawi lang niya yung puhunan. Pero ang ginawa pala niya, para mabawi niya ang kanyang mga itinanim, ay siya ay humiling daw sa kapre. Nag-alay siyang muli ng puting manok. At yung puting manok ay ginilitan niya ang leeg, ipinatulo niya ang puno, ang dugo sa may malaking puno ng mangga. Ituturo ko sa inyo mamaya. At siya ay nagtanim ngayon ng maraming pechay at mustasa. Kita nyo sa aking kapaligiran yan, green na green yan. Mamaya ko close up natin para makita nyo ang pag-asenso ng kanyang tanim. Ito daw ay may nakakontrata na. So 1 week pa, harvest time na ito. Malaki ang kanyang kikitain dahil binawi na ng kapre ang kanyang sumpa. At doon sa kabilang side naman, bagong tanim na mais. Maliliit pa, mga sandangkal pa lang, pero okay na rin doon. Lilibutin natin para makita nyo ang mga pechay na nakatanim dito. Kaya samahan nyo na ako at tayo'y lilibot na. Yan, makita nyo yan, oh. Kabilang side ito, almost 1 hectare tong tinaniman niya. Dito ang pagtanim ng pechay at mustasa, hasik. Sabi, hindi na kailangan plat, aararuhin lang. Sasabog ang mga binhi ng pechay at saka mustasa, presto, tutubo na. Ngayon kasi madalas umuulan, malamig ang hangin, kaya hindi na kailangan diligin. Yung hamog at yung ulan na lang ang nagpapalago ng mga pechay at mustasa na ito. Kaya napakaswerte ng aking pinsan dahil binawi na ng kapre ang kanyang sumpa. Puting manok lang daw pala ang sikreto. Nung una nag-alay siya para sa mais. Ngayon nag-alay uli siya, ang tawag nila atang, nag-atang. Manok na puti ulit dito. Kaya ngayon swerteng-swerte niya. Malaki ang kikitain sa pechay at mustasang ito. Tour ko kayo, i-close up natin para makita nyo. Yan, makikita nyo yan, mga mustasa yan. Yan o, gaganda. Yan. Marami yan. Diretso yan, puro mustasa yan. Hanggang dun. Pero sa side na ito, sa kabila naman, yun ay may pechay. Dito. Pechay naman yan. Ito. Yan, doon. Dito. Dami niyan ha.
hanggang dun sa dulo na yun, doon, dyan. O, kita nyo pa yung puno ng buli dun, o. Ayan, dyan. Ang dami niyan. Kaya napakaswerte ng aking pinsan ngayong season ng pagtatanim niya ng pechay at mustasa. O, kita nyo yan, ha. Ito, tataba, o. Sabi na aking pinsan, pwede daw manguha, libre, kung ipang-uulam lang. Pero kung ibebenta, ay hindi pwede. So kung gusto mo maggata ng pechay, maggata ng mustasa, gisa mo, yan o, dami talaga. Pwede kang humiga sa pechay at mustasa sa dami. Nakakatuwang tingnan, ang sarap sa mata. Berdeng berde, kitang kita nyo yan, ha. Dito sa kabilang side, oh, ito. Ito naman, mga mustasa naman dito. Ayan, oh. Mustasa ito. Masarap ito. Lalagyan ng tulingan. Okay na okay. Ito. Kuha lang daw, sabi ng aking pinsan. Huwag lang isang sako. Pero kung ilang bigkis lang pang ulam, pwedeng pwede. Kaya ano pang hinintay nyo? Atak na, manguha na kayo. O, lilibo tayo dito. Yan, o. Dami, nakakatuwa. O. Yan, yung punong yan. Diyan nakatira ang kapre na bumawi sa sumpa. Hindi nila maputol-putol ang dalawang puno ng mangga na yan. Diyan bumabaon ang kapre. Lalapitan natin para makita nyo kung saan talaga nakabaon ang kapre. Dami talaga. Ang bango pati. Maaamoy mo, namumulaklak na yung iba eh. Ang bango. Yan. Hindi na lang nagalit ang kapre kasi nga nag-alay na sila. Yan. Andito na tayo sa puno ng mangga. Yan. Na dito nakabaon ng kapre. Yan. Dito rin sa isang puno na ito, palipat-lipat lang siya. Kung makita naman nyo itong maitim na ito yung dating pinag-ulingan. Yan. Ito. Yan, oh. Uling yan. Tapos tinibag na rito yung semento kasi balak yata taniman din. Ito naman yung bahay ng duwende, yung natira sa lumang bahay. At yan naman ay bagong tanim na mais. Makikita ninyo. Yan, mga bagong tanim na mais yan. Dami, oh. Ang ganda niyan. Ayon nga pala sa aking pinsan, tungkol nga daw dito sa sumpa ng kapre na ito, ang sabi niya sa akin, humingi ka lang daw ng tawad sa kapre sa pagputol ng mga puno dito, ay patatawarin ka. Pero kailangan mong mag-alay ng puting manok at paduguin sa area na to. Yung manok, pag nakatay mo na, iuwi mo, tinulahin mo, okay na yun. Yun lang ang kailangan. Ritual daw, kasi yun nga, ang kapre pala nagpapatawad rin. Kaya mga sityo, huwag kayong matakot sa kapre.
Dahil ang kapre pala dito sa area na ito ay very friendly. Mga kasitso, sana nagustuhan nyo pag muling pagdalaw ko dito sa lugar na may sumpa ng kapre. Pero ngayon ay binawi na. Sa akin side to, yung punong malaki. Ito to, yung mga taniman ng pechay. Dahil umuulan na, ako'y babalik na sa kubo ng aking pinsan. Pero bago ang lahat, mandudurubo muna tayo ng pechay. Panggisa, pang-ulam, lalagyan ng sardinas. Kaya hanggang sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Bye-bye.